Yan. Saan na ba yun? Okay. Yan. Okay, nakita na? So dito, meron tayong inviscid, incompressible, steady flow. Ito yung mga kailangan para sa pagko-consider ng Bernoulli, no? Dapat ito ay inviscid, ibig sabihin walang resistance, no? Inviscid ang tawag doon, incompressible kasi yung fluid has to be incompressible. Hindi siya nakaka-compress katulad ng gas, 'di ba? Yung gas pag napipipi mo yan, halimbawa sa lobo, sa mga tangke sa LPG, di ba? Compressible 'yun. Pero yung fluid dito, yung fluid na pinag-usapan dito, halimbawa yung tubig tsaka oil, incompressible 'yon, no? Steady flow, no? Hindi siya diretso lang siya, no? Hindi wala siyang turbulence along the horizontal streamline A to B. Nasaan yung A to B na 'yon? Ito. Nasa bola. Kita ba? A, no? Papunta sa B. Nasaan yung B? Ayan, no? Papunta sa bola, 'di ba? A to B. In front of the sphere of radius A, ito yung sphere natin which is the soccer ball. Yung soccer ball ay may radius na A, ha? Kasi sphere nga yan eh. And then, ano pang meron dyan? As shown in figure E3.1. Kasi chapter 3 yan yung sa Bernoulli's equation, uh, elementary fluid dynamics, no? From a more advanced theory of flow past a sphere, the fluid velocity along the streamline is, so binigyan tayo ng equation. Ano yung equation na to? V, ano yung V? Velocity equals V of A, then quantity 1 plus A. Ano ba, squared ba yan? Wala kasi salamin ko eh. Squared ba yan, Kat? Cube. Hindi ko po makita. Hindi mo rin makita? Cube yata eh. Wala kasi salamin ko, naiwan sa Manila. A cube over X cube. No? So yan yung binigay na equation, then find or determine the pressure variation along the streamline from point A far in front of the sphere. So tas binigay din ang liliit kasi, no? Dapat pala mahiram ko yung salamin ng ate ko. So eto, ano to? X equals negative X and VA equals VB, no? So yung velocity sa A, hindi ng velocity sa V, tapos yung X natin sa A is ano yan? Negative infinity. Nakikita ba? Kahit nakikita mo ba? Hinahanap ko po sa PDF at na medyo maliit po sa PowerPoint. Okay. Yung ano to, yung fluid mechanics 7th edition nila Okishi, 'di ba na forward ko na sa inyo? Monsoon Yang and Okishi. Yung Monsoon po? Yan. Monsoon Yang and Okishi. Yan. Okay po. Thank you po, sir. Sige. Sandali. Ano kaya natin, no? Pwede ko namang ilakihan to eh. Kasi hindi pa ako nakapag ng salamin uli. Hindi pa ako nakapag pasukat lang. I-magnify ko na lang, no? Okay lang? Para makita yan. No? Tapos, lakihan ko yung mga figure, ha? Kunin natin sa kabila.
Ilan na yung nandyan? Ilan? Dalawa? Dalawa pa lang kayo? 4 na po, sir. Apat na. May hinihintay pa ba tayo? Meron pa po. Meron pa. Then coding ko lang tong dalawa, ha? Para ano natin. Tapos consider natin yung ibang mga problem. Kasi may mga theoretical equations dito eh. Ngayon ko pa lang dinaan eh. So, ayan. Ito. Yan. Tapos, ito na yung solution niya, no? Lakihan ko lang yung mga ano ha, yung figure para ano. Pag nag-discuss tayo. Kasi may mga partial differential equation dito eh. Kaya medyo mabigat. Hindi to yung mga ordinaryong sample sa ano sa mga board exam. Nilakihan ko lang muna ha para pag ano tuloy-tuloy na tayo. Kasi may mga equation siya. Tapos, yun ang anuhin natin. Mga theoretical kasi ito na ano, puro model. Hindi siya yung diretso lang na may mga numbers. Yan. Sige. Tsaka napakaliit ng ano, letra. Wala akong ano, wala akong salamin na ano. Sige. Ito, yan. Kita na? Ay, nakita mo na ba yung ano? Nakita mo na yung libro? Nabuksan mo? Opo, sir. Yan. So, yes po. Yan. So, yan yung ano, yan yung problem natin. Merong soccer ball, tapos binigay yung radius na ng soccer ball or ng sphere, no? And then meron diyang equation, ibasahin ko lang. Determine the pressure variation, yung pagkakaiba-iba ng pressure along the streamline. Alam mo ba yung streamline? Alam niyo yung streamline? Ito tong red na to, tong ano, no? Yung streamline, yun yung line ng ano ng fluid, no? Along the streamline from point A to B. Pag tinignan mo yung point A, papunta sa B, papunta sa pinaka surface, no, sa sentro ng sucker, no? Tingnan mo, may diretso dito, tapos meron sa taas tsaka sa baba. Yun yung streamline, no? Pinakita dito along the streamline from point A far in front of the sphere, x sub a equals negative infinity, and v sub a, ibig sabihin na velocity of a equals velocity ano ba to? Zero ba to? Velocity a equals 0, no? Yung initial velocity niya. And then to point B on the sphere, which is, ano to? XB ba yan? O BB? Ang labo na ng mata ko, sorry. Equals negative A. Now, VB equals 0, no? Tama? V sub B, ibig sabihin, velocity at B dito is 0. And then, x sub B equals negative A, no? X sub B. Saan yung x sub B? Basta dito yung x sub b equals negative a. No, yan yung ano, yan yung pinaka illustration. Ang pinapakuha ay yung yung pressure variation, no. Pag tiningnan nyo, kasi nag-advance lang ako para mapag-usapan yung problem, kasi mag-observe nga si
Dr. Dotong, no? Ito yung streamline na tinatawag, yung linya ng halimbawa, linya ng hangin or linya ng tubig, no? Ang tawag doon ay streamline. Yan, no? Halimbawa, ito may turbulence dito, streamline of flow. Ibig sabihin, galing doon sa flow, no? Ito yung streamline, yung path ng flow, no? Halimbawa, kung titingnan mo yung laminar, di ba? Ang streamline niya ay layers lang or diretso, laminas. Na laminas is a Latin word for layers. Ngayon, pag turbulence, tingnan mo pag turbulence, pag mabilis na, di ba? Magkakaroon ng mga curl, ng mga bubbles, di ba? Hindi na siya diretso lang. Kasi bumilis na eh. Bakit siya bumilis na yung flow mas mabilis na, and then there was this person na nag-aral diyan ng mga criteria ng bilis ng flow, si Osborne Reynolds, 'di ba, 'di ba napag-aralan natin from 1 to 2000, 'di ba? Yan ay laminar. Pag 2000 to 3 or 4, that is transitional, no? And then pag ang Reynolds number ay more than 4,000, that is turbulence, no? May turbulent, no? So balik tayo rito kasi ang tinitiyan nga natin ay yung problem, no? So pinakita dito, velocity variation. Tingnan mo, may plot dito. Ito ay velocity, ano to, as against ano ba to? Yung mga 3A, 2A, negative 2A. Ito ay negative A, then ito 0. No? So may plot dito, no? Pag ipinlat mo tong yung percentage ng velocity, ba 1/4, 0.25, kalahati is 0.5, no? 50%, then 34, and then ito ay yung 100%. Mapapansin mo dito ang curve na nangyari, anong tawag mo sa curve na yan? Naalala ba? Kumuha ba kayo ng geometry o analytic geometry? Pag ganyan yung curve, anong tawag diyan, Kat? Parabola po. Parabola, di ba? So it is a parabola or parabolic. Ito nakat lang na, so pwede mong idugtong yan na ganyan kasi half lang. Kasi symmetry naman yan, symmetrical na. What appears on the right appears on the left. Now supposed to be. Dapat ganyan yan. Di ba? So paano ba magbasa niyan? Ibig sabihin, tingnan natin. Pag 1/4 daw, tingnan mo, pag 1/4, ayun. Pag 1/4, eto yon, di ba? Ayan. So halos nandito. Di ba? Sa negative 1A. Pagka kalahati, 50%, eto, no? Ito yung point na to, dito. Hindi naman diretso yung pag ko guhit, pero we can approximate, no? Para makita lang natin yung behavior ng graph. Pag 0.75 ng A, ibig sabihin 3/4, no? O anong masabi nyo? Umuunti ba o dumadami? Increasing ba o decreasing? Decreasing, di ba? It's going to the left. Tama? It's going to the left, no? Halimbawa, pag 3/4 na, ayan, 75% o 78, tinan mo to. Pag dito, halimbawa, pag in-scale mo, no, na 25 magkakaroon ka ng mga 5, 10, 20, 25 na graduation dyan. Pag ginanto mo, mas onte, napapunta ng negative 2A. Ito naman ay 2.5. Napapuntang negative kasi negative to di ba? Negative yung going to the left, no? So paunti ng paunti kasi sa negative, di ba? As the number increases, it has less value, di ba? Sa negative, pag papunta siya ng 0 sa right, mas nag-i-increase yung value niya. Sandali lang, may nagpapa-admit ha. Kasi rin. Yan, no? I-check na natin si Dr. Dotong, baka naghihintay na. No, kasi inaano ko lang yung problem sana para comfortable tayong i-discuss. 'Di ba kasi bago lang din sa akin eh. Wala pa naman naka-on, no? Saka na natin siya bigyan ng invitation pag na consider na natin ng malinaw. Kasi kukuha ko lang sa textbook din eh.
no? So sinong dumating? Welcome, good morning. Nag-uumpisa na kami. Si Princess ba 'yon? Basta may dumating, no? So ito 'yon, no? Ngayon ang sinasabi dito sa illustration na 'to ay merong binigay na ano na expression, no, in terms of mathematical, no, no, from a more advanced theory of flow past the sphere, the fluid velocity along the streamline is eto. May binigay na expression, no, na model. Ito ay v, na ang velocity daw ay velocity initial na v0 equals 1 plus a cube over x cube. Tama ba? Nakikita ba, Kat? Bryson? A cube over x cube ba to? Kita ba? Opo, sir. Kasi malabo yung mata ko, pasensya na, no? So, eto nga, no? So, nilakihan natin, determine the pressure variation along the streamline. Ano yung streamline? Ito, yung dinadaloy, yung path na daloy ng fluid, no? In this case, a fluid ay incompressible steady flow, no, along the horizontal streamline A to B, no? Mula dito sa A papunta sa B, ito yung B, no? Tapos ito yung mga condition, no? VA equals VO I, then V equals VI initial, VB equals 0. Yan. So pinakita na natin doon sa graph, no? Anong mga sabi natin sa graph? Ang graph habang lumalaki yung velocity mo, no, in terms of ano ba to? B, sadali. Yan. In terms of initial, no? Halimbawa, 1/4 ng initial velocity mo, dito yon. Pag 1/2, dito naman. Pag 3/4, dito. Then hanggang 100% of the initial velocity, anong nangyari? Anong value nito? Negative 3a. Right? So, ito negative 3a, ito ay negative 2a, ito ay negative 1a. So, sa negative kasi, habang pumupunta sa farther left, di ba, bumababa yung value ng pagka-negative niya, negative pala, negative 4, negative 5, malayo siya sa origin, no? Habang lumalapit ka sa origin, of course, nagiging more positive ka, di ba? Kasi going to the left is more negative, ito more positive, no? So, pinakita lang yan, and then tingnan natin yung ibang mga ibang graph, no? So, ang ibang mga graph, ito, no? Kasi ito ay B. Saan yung A natin? Ito yung A, ito yung B, ito yung C at D. No? Anong masasabi natin sa C? No? Pag tinignan mo yung C, ito yung C, negative 3, negative 2A, negative A. Then, ito, no? Dito sa peak niya, ang equation ay 0.61 rho times VO squared over A. Ngayon, naintindihan ba yan? Kasi may equation tayo na density times initial velocity squared over A. Ang equation na yan ay may kaugnayan sa pressure head. No? Di ba meron tayong tinatawag na tatlo, di ba? Yung pressure head, velocity head, at yung elevation head. No? So dito, nung kinumpute yung pag nakakita kayo ng ganito class, ang ibig sabihin niyan ay partial derivative. Nakita ba yan? Parang inverted na D, class? No? Kasi medyo malalim ang calculus nitong chapter na to, no? Ito, no, di ba? Ang tawag nila dito ay del or dough, no? Ang tawag nila pag binibigkas, no? Yan. Ibig sabihin, may partial derivative yung pressure, no? Ito kasi ang ano nito ay partial derivative, no, ng pressure with respect to x, di ba? Ito naman ang relation niya 0.610 density times initial velocity squared over acceleration, no, over a, no? Acceleration ba yan? So saan ba yung a natin? O radius, sandali i-check ko lang. Determine sphere of radius. Radius, no? Radius pala, sorry. No? I-ano natin to.
Yan. So yung relation natin ay may kaugnayan sa tinatawag na part ng isang sphere dahil kinematic nga has to do with geometry, no? Geometry ng flow. But it is not considering the cause. Hindi niya kino-consider yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng motion or flow or acceleration. Basta dinidiscuss niya lang yung geometry, yung mga direction. So ito, ano lang natin, expound lang natin. Itong velocity equals initial velocity 1 plus ito yung A. A is what? The radius, no? Okay, tingnan nyo, yan o. So, yung A is this, na yung radius mula sa sentro ng sphere papunta sa farthest element dito sa extreme niya, no? Sa pinaka dulo ng bola, yun yung radius, no? And then, ito yung X, ito yung Z, okay lang naman yan, no? So, yun yung binigay na, ito yung binigay na equation sa modeling at ang pinapasolve sa atin ay yung pressure variation. Kung ito yung mga condition, no? X sub A is infinity, negative infinity. Velocity at A is 0. Hanggang sa point B on the sphere, X sub B is negative A, no? Negative A. Ibig sabihin negative radius and velocity at V is 0. Right? So, yan. Ito negative infinity, ito naman ay negative A. Now, yung sa X, yung sa pinaka-distance niya, no? Sa negative A, X sub B is negative A. Tapos yung isa naman ay infinity. So, ito na yung pinlat, no? Dito naman, nag-plot din. Anong matutuhan natin dito sa pagka-plot dito? So, nandito yung pressure, no? Pag integrate mo na kasi to, di ba, pag integrate mo to, mawawala yung yung integral, no? Kasi derivative to, di ba? The anti-derivative is integral, no? Kasi kailangan mo siyang i-integrate. Na pag integrate mo to, magiging ganito, no? Magiging pinalang. Kasi di ba, the opposite function of derivative is integral. So pag in-integrate mo 'yan, no, pinalang, then negative A, no, dito ka sa horizontal, negative A, negative 2, tsaka negative 3. Ang mangyari diyan, ito, no, magiging lang at this point ay negative 0.5 density VO squared, no? VO squared na lang, no? Okay? So, kung i-continue natin, no, kasi more on mathematical to, so, eto, no? So, kinapture ko lang, eto, no? So, since the flow is steady and inviscid, equation 3.4 doon sa textbook natin is valid, no? Kasi ang mga condition dapat ay steady, inviscid. Ano ba yung inviscid? Pag sinabing inviscid class, no, backtrack ko lang, i-define ko naman isa-isa. What is inviscid? Having zero viscosity. Ano naman yung viscosity? Ang viscosity ay resistance to flow. So pag kumukontra sa flow, viscous yun, katulad ng gatas na malapot, no, or honey, no, yung pulot-pukyutan, yung mga oil na heavy oil, tsaka yung gatas na malapot, anong tawag doon? Condensed ba yan o evaporated? Condensed yata, na? So basta imagine nyo lang yun. Pag sinabing viscous, malapot, pag having zero, no, having zero viscosity, walang resistensya, no? Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung flow, no? Relating to inviscid flow or inviscid, no? Ito, a fluid with zero viscosity or no internal friction, no? So yun ang tinatawag na inviscid at yun ang kailangan para mai-apply natin tong tag dito, tong Bernoulli, no? So dumiretso lang tayo sa problem para maintindihan kung ano yung gustong sabihin nitong problem sa text, no? So tingnan mo dito, in addition, since the streamline is horizontal, sin theta equals sin 0. No? Pag sin 0, walang included angle. So, 0 yon, di ba? Pag cosine, di ba? Kung cosine 0, 1 yon. No? Sin theta, if theta is 0,
Sine 0 is 0, di ba? So, and the equation of motion along the streamline reduces to this, no? So yung kung may equation man tayo, ano yan, ma-reduce sa ganito, no? The partial derivative of dou p over dou s equals negative rho velocity partial derivative of v over dou s, no? So, eto yan, no? Ang mother equation niya nandito, no? Pakita ko lang kasi medyo ano tayo. Eto, di ba? Yung may sign, di ba? So, dou p over dou s, no? Tingnan natin pa yung mga equation na ginamit dito. Yan, sa streamline, no? Yung acceleration is the derivative of velocity, di ba? Pag nag-change ka ng velocity, acceleration yon, no? So, pinakita dito, in-expand, ito, dou v over dou s, ds over dt, kasi mga partial derivative na yan. Dou v over ds times vt. Acceleration is v squared over, ano to? Parang uh, alpha ba to? No? O omega is the local radius of curvature. No? So, yung AO, no? Yung acceleration initial is equal to velocity squared over alpha ba yan? Kung alpha man yan. No? Halimbawa kung alpha man yan. No? Malabo kasi pagka, is the local radius of curvature. Ito ay radius of curvature. No? Kasi tinitingnan nga yung pinaka-geometry ng, ng flow, no? So, kaya may mga ganyang equation, no? Velocity vector, no? Yan. Babalikan natin yan mamaya, no? Inuna ko lang yung yung problem natin, no? So, para matapos tayo, eto, no, tong expression na to, mawawala na yung sign, no? Mawawala na yung sign because sign of that angle is 0. Kung nasa horizontal ka, wala namang angle, no? Wala namang angle na included. So, sin theta is sin 0, no? So, ganun ang mangyari diyan. Ang matitira lang ay etong dou p over dou s. Now, eto lang. Now, the partial derivative of pressure over the partial derivative with respect to s, no? Ito, or x, no? Distance. Yan. Ngayon, ito na yung equation na yon, no? Ito na yung equation. Moving on, pag nag-move ka, nagtuloy ka, di ba? Ito na yan, negative density v, dou v over dou s, no? Velocity. With the given velocity variation along the streamline, the acceleration term is this, no? So, i-expand natin. So, v equals v over dou s, no? So, partial derivative of v with respect to s equals v, dou v over dou x, no? So, x equals v0. Ito naman yung binigay sa problem, di ba? Ito yung given sa problem. Kung mapapansin nyo to, ito yung given sa problem natin, no? Tingnan mo, na expression dun sa original problem. Ayan, no? From more advanced theory of flow past a sphere, the fluid velocity along this streamline is, eto nga, na velocity equals the initial velocity 1 plus a. Ano yung a natin? A is the radius, no? According to this illustration, A is the radius. Ayan, no? Ito, tong A na to, yun yun. Yung A cube daw, no, raised to the third power over x cube. So, yun yung magiging value ng velocity. No? So, kung balik ka doon, yan. No? So, ito yung value ng velocity. No? Bakit ito ay nilagay dyan? Kasi ito yan, no? Yan, di ba? Binigay yan ng problem. Tapos, ang matitira lang sa'yo ay ito, no? Partial derivative of b with respect to x. So, ito yon, negative 3 VO, no? VO a cube over x to the fourth. No? So, ito naman yung partial derivative of v,
no, with respect to x kasi ang diniderive mo with respect to x, no? So, paano mo nakuha yan? Kasi dinerive mo, no? Ginuha mo yung derivative, no? So, 3v initial velocity, then a cube x to the fourth. Pag manipulate mo yan, magiging 3v, eto na, etong buong expression na to, 3v squared, no, the initial velocity, ito yan, di ba? 3 times the initial velocity, pero squared mo yan, ito yon. Then, ito, 1 plus a cube, x cube, then ito naman ay a cube over x to the fourth, no? A cube over x to the fourth. So, ang ginawa lang natin ay yung constant nilagay natin sa unahan, no? So, let me expound that, no? So, this expression, di ba meron tayong dito, property, di ba sa mathematics is like commutative. Di ba sa sa mathematics, di ba A times B is B times A, no? So kahit pag-rumble-rumblein mo yan, wala namang problema, no? So nakita nyo dito, merong VO, no? 3VO, ito. 3 times the initial velocity. So ang ginawa lang dito, nilipat sa pinagsama lang yung similar terms, no? So yung negative, tong negative na to nilagay sa unahan, no? So 3VO times VO, no? So, pag nag-multiply ka, V sub 0, initial velocity times the initial velocity again, di ba? So, magiging second power yan, no? So, ayun yun, no? 3 times VO times VO, so 3 times VO squared, no? So, negative, kasi negative yon, di ba? Negative to. Nakikita ba, class? Yung development ng equation natin? Nakikita ba? Kat? Hello? No, yes po, sir. Di ba? Ito yung naman po. ito yung 3VO eh. Ito lang, paliwanag ko lang, no? So, ito yung negative 3 na initial velocity, i-multiply mo doon kasi yun ang kapareha niya eh, di ba? So, magiging negative 3 VO squared. So, what will be left is 1 plus a cube over x cube. Tapos, ang natira dito is, ito lang, no? Ang natira ay a cube over x to the fourth. No? So, ito na yan, no? No? So, kasi ni-replace na nga natin. Now, since ni-replace natin, now we have replaced s by x kasi s is yung distance and yung ginagamit na notation dito ay x. Bakit x? Kasi pag tinignan mo yung drawing, di ba x nga yan? Eh, no? So, meron tayong notation na x dito. No? Kasi horizontal eh, no? Wala naman tayong vertical na component eh, di ba? Ang flow ay, di ba, ito yung bola ng soccer, no? Ang flow, ganyan, di ba? Tatama dyan, gaganon, di ba? Kung lalagyan mo ng tubig o hangin. So, ang tawag dyan ay streamline. So, basically, horizontal tayo, no? Nasa x. Nasa x na coordinate. Wala siyang sa z, no? Wala siya dito sa y, no? Kaya, yung s na tungkol dun sa linear length, pinalitan na natin ng x, di ba? Ayan, sabi dyan, no? We have replaced s by x since the two coordinates are identical within an additive constant along streamline a to b. It follows, ito naman, v, the partial derivative of v with respect to partial derivative of s is less than 0 along the streamline sa horizontal. The fluid slows down from v initial, no? Ito yung initial velocity far ahead of the sphere to 0 velocity on the nose of the sphere. Now, the fluid slows down, no, yung initial velocity far ahead of the sphere to 0 velocity on the nose. Ibig sabihin, nung tumama na siya, ito di ba, may velocity rito, nung tumama na siya dito, ano nangyari dito? Sa point na to, naging velocity ay 0. No? Nung tumama na siya dyan, dun sa nose ng sphere, velocity is 0. Bisitahin natin yung ito, yan o. Di ba? From point A, di ba may initial velocity ka dyan? Ito po, yan o. Ito yung A natin, ito yung velocity at A, initial velocity, no? Vector. Pag sinabing may hat,
ang tawag diyan ay hat, no? Or cap, no? Ibig sabihin approximation at vector, no? May vector diyan, no? So velocity equals initial velocity, no, ng direction ng vector. Tapos nung tumama siya sa nose, ito yung nose eh. 'Di ba? Ibig sabihin nung tumama na siya sa pinaka-surface, velocity at b equals sa 0, yun ang pinapaliwanag dito, no? Ayan, no? Zero velocity on the nose of the sphere where x equals negative a. Bakit naging negative a? Di ba yun yung direction? Kasi pag vector, i-consider mo na yung mga sign tsaka yung mga direction, no? So if this is positive a, no? Positive a or positive x, kung dito negative, no? Kung ito yung origin. If it's the origin, going to the left is negative, di ba? Negative a, di ba? So ito is negative along x, no, negative a. Ito naman ay positive a kung sa ano, sa papunta sa right, no? So yun ang pinapaliwanag diyan. Ayan, no. X equals negative a. Ibig sabihin yung distance, no, yung distance natin mula dun sa pinag-uusapan na na reference, ito yung reference natin, di ba? Eh yung mula dito hanggang dito is positive a kasi sphere nga yan eh, sphere. So pag dito, kung ito yung origin mo, it is the origin, ito ay negative a, which is the distance along x, di ba? Ito yung x natin, and then tumama yung nose, di ba? Ito yung sphere mo eh. Di ba? Ito yung positive, ito yung negative, ito yung a mo, di ba? A, radius, ito yung a, so negative a dito, no? So from here to here, you have a negative a. From here to here, you have positive a. No? So yun yung pinaka-radius ng ating sphere. So dito tumama yung streamline, no, sa negative a. Ito yon, no, negative a mula dito sa sentro papunta doon ay negative a, no. Yun ang along x, ito yon, no. So anong gagawin natin diyan? If we're going to continue according to equation 1, no, to produce the given motion of the pressure gradient, or ibig sabihin pagbabago-bago ng pressure along the streamline, di ba yun ang pinapahanap is delta P over delta X kasi nga yung S, no, which is yung distance ay binago natin, no, ginawa nating X kasi nasa horizontal, no, no, nasa yung X kasi dating S, di ba? Itong dating S, uh, nilagyan natin na kung ano yung nasa problem, nasa X naman siya na coordinate, kaya X dyan. No? So ngayon, ituloy natin, 3 density or rho A cube V O squared, nasa yun? Ayan, no? Di ba? Yung 3, ito yun, no? VO squared, no? Tapos 1 plus A cube X cube, no? So ito yun. 1 plus A cube X cube. And then, yung A cube, sinama lang dito, no? Sinama lang dito. Yan. Sinaksak lang dyan, plug in. Kaya, nagkaroon ng A cube. No? Nagkaroon ng A cube. Then, yung denominator is X to the fourth. Di ba? X to the fourth. O, saan galing yung rho? Ito, rho. Di ba? Saan galing yung rho? Ayan, nasa formula naman, no? Ito. Ito yung rho. Kinuha natin. Ito yung V. Di ba? Ito yung V, yung definition ng V natin, 1 plus A cube X cube, di ba? Eh no, parang sa problem naman yan, yung V, ito, di ba? Ayun no, V. Ayun no, di ba? Equals the initial velocity, 1 plus A cube X cube. So, nilagay lang doon, no? Pinaturn lang sa general equation, no? Kaya ito yon, no? So, ito yon. Ayan, no? A cube VO squared, di ba? Na ano nga natin yan, na manipulate natin yung mathematics ito, 1 plus a cube x cube, then x to the fourth, no? So, yun yung mga magiging delta P over delta S. Ito yan, no? Dito tayo, dito natin galing. Ngayon, moving on, no? So, moving on, ito yan, no? So, it is seen that the pressure increases in the direction of flow. No? Delta P over delta X is greater than 0. Nasaan yun? Yung the partial derivative of the pressure with respect to X. Meron tayong illustration nun eh. Ay, balikan natin ah. Ayan, no? So, ito.
the partial derivative of pressure with respect to x, no? Or the so-called A, kasi x is the horizontal coordinate, di ba? Axis, di ba? So this is the horizontal axis. Actually, yung x, yun din yung A. Ano yung A? Yun yung radius, di ba? Yun yung radius. So ano yung behavior nila? So ito yung negative A, no? Ito yung negative 2, negative 3. Ibig sabihin, as you move further from the origin, di ba? Ito yung sphere. Yan. Ito yung origin ng sphere. So ito, pag na-cover niya yung distance na yan, negative A. Pag tumuloy-tuloy pa siya, negative 2A. Pag tumuloy-tuloy siya further down to the left, negative 3A. Anong masabi mo? So habang 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 lumalaki yung distance na papalabas sa sphere o sa direction ng A na nasa leftward, ano nangyayari? Now, tingnan mo dito. Pag A lang, 'di ba? Pag A lang, tingnan mo sa equation natin, ito 'yon, 'di ba? Pag 2A dito, bumababa, no? Ayan, no? So pag A, no, kasi ito yung governing ano natin, expression. So, dito siya. Pag negative 2a, no, dito lang siya. No, ito, no, 0.610 density VO squared over the the A, which is the radius, no? Ngayon, pag 3a, as we move further to the left, no, decreasing, di ba? Decreasing. Okay? So, dito naman, 0.5 times rho times the initial velocity squared. Ang mangyari dito, no, ito naman, no, yan. Tapos ito, no. So, ibig sabihin, nagdi-decrease yung kanyang value, no, as you move further down to the left, no. So, yun lang ang ibig sabihin nun. So, pag kinontinue natin dito, no, from point A to point B, the maximum pressure gradient, 0.610. Ito yung gradient eh. No? Yung relation ng gradient, 0.610 rho initial velocity squared over the distance, no, which is the radius, occurs just slightly ahead of the sphere, x equals 1.205a. It is the pressure gradient that shows the fluid down from VA equals V initial to VB, no, equals 0 as shown in the figure E3.1b. So, sa bandang dulo, the pressure distribution along the streamline can be obtained by integrating equation 2. Di ba sabi ko nga, kailangan nating integrate para makuha natin, no? Para makuha natin yung actual pressure. Kasi ito, partial derivative to eh, no? You have to get the integration, no? The integral value para makapunta ka rito, no? Sa P, no? Kasi yung ito, ano pa eh, derivative pa eh. So, i-antiderivative mo yan, integral mo yan para makakuha ka ng ganitong value, no? So, yun yung pinag-uusapan doon. Malapit naman na tayo doon sa final equation, no? So, ito yon. The pressure distribution along the streamline can be obtained by integrating equation 2 from 0, the pressure is 0, gauge at x equals negative infinity to pressure P at location x. Saan ba yon, no? So, ibig sabihin, ang location na pinag-uusapan dito is yung negative infinity, yung binigay kanina, no? So, dito, di ba, ito yung x, no? Kung ito yung sentro, meron kang x na coordinate or axis, no? At yung radius mo ay a, di ba? So, a. Ngayon, di ba? Negative a, ito naman negative 2a, negative 3a, and so on and so forth, no? So, ayan, pag diniretso mo yan, negative infinity, no? So, yun yung sinasabi rito. Then, eto, yung papunta ka sa A, yun yung pinaka-extreme na distance ng sphere, no? Ayan, no? Pag ginanto mo yung sphere, mula dito to the left is negative A. No? Kasi yung A kasi niya yung radius, no? So, binigay dito yan sa problem kung mapatatandaan nyo. Napasensya na kasi modeling to eh. Pag sinabing modeling, puro equation lang, no? Puro variable, no? X, no? XA equals negative infinity. Ito yon. And then VA, velocity at A is 0. No? Bakit is initial, no? Velocity at A.
is initial, di ba? Ito yung VA sa streamline, di ba? Initial to, papunta dun sa bola, yan, tumama, o yung iba, lumihis, no? So, the velocity at A equals the initial, no? Kasi point A to eh. Ito yung point B, no? So, yung velocity as A is the initial, no? Ito naman yung sa final velocity, which is the velocity at V, which is 0 talaga. No? Ayan, no? X equals B, X sub B pala, no? X sub B, ito yon, ibig sabihin X sub B, yung distance from the origin to this, yan, equals negative A, kasi meron ditong negative A, no? Na negative A, tapos negative 2A, negative 3A, and the velocity at point B is 0, no? Ito yon, velocity at V, kasi ito yung point B, no? Point B. So, pag tumama siya dito sa bola, 0, no? Velocity at B equals 0. So, yan ang pinapakuha na gradient sa ganyang kondisyon. Kaya tayo nakarating dito, no? So, integrating, pag in-integrate mo yan from P0, no, at gauge at P equals 0, gauge at X equals negative infinity to pressure P at location X, no? No? So, magkakaroon ka diyan ng limits, no? 'Di ba pag nag-integrate ka, 'di ba pag nag-integrate ka from this minimum to maximum, no? Ano ba yung lesser value natin? Ang lesser value natin ay yung location ng X ng pressure is eto, 'di ba? From this, no, yung sa X or sa pinaka A niya, no? Kasi X equals A. So, from negative A to infinity, no? Infinity. So, yun ang isa-substitute mo dito. 'Di ba dalawang value yan, maximum, maxima at saka minima. So, yun ang iaano mo, yun ang isa-substitute mo doon sa ini-integrate natin, no, which is the pressure, no? So, ito yon, no, pag ini-integrate mo na yan, negative rho V O squared A cube X cube, no? So, yan, saan yan? Ito yan, di ba? A cube X cube, then AX to the 6 to the 2, no? So, pag nilagay mo na dyan yung mga yung mga value ng maximum tsaka minimum, ito na yung makukuha mo. Okay? So, ito ay modeling kasi to, no? Modeling ng equation, kaya puro variable, no? So, sinabi diyan, ang comment ng textbook ay the pressure at B, nasaan yung B? Doon sa pinaka nose, no? Sina surface ng ng bola, 'di ba ito? Yan, 'di ba ito yung B sa pinaka tip, ito yung A. The pressure at B at stagnation point, since V at B is 0, di ba binigay na yon? The velocity at point B equals 0 dito. The highest pressure along the streamline, PB equals ito, no? Ito naman yung nakuha natin na highest pressure, no? P sa B equals the raw density initial velocity squared over 2, no? Sa yun yung nakuha natin sa pagmo-model, no? So, pinapaliwanag lang yan dyan. Okay? Now, dito tayo, titingnan natin yung ibang mga problem para ma-appreciate natin. Meron akong inihandang mga problem dito. Yan, 3.2, no? So, take up natin to, no? Air flows steadily along a streamline from point 1 to point 2 with negligible viscous effects, no? So, pinakita lang kung ano yung point na pinag-uusapan, point 1 to point 2, negligible viscous. Ibig sabihin, walang resistance, walang internal resistance. Ano ang tawag sa fluid kung walang internal resistance or almost zero ang resistance? Inviscid, no? So, pag ganun, ang Bernoulli equation ay pwede nating gamitin, no? So, kailangan ang fluid ay inviscid, no? Pag sinabi inviscid, viscosity is almost equal to 0, no? Viscosity or yung resistance to flow ay walang resistance, no? So, almost no resistance. So, yan yung tinatawag na inviscid, no? So, yun yung mga kailangan, no? Tapos, steady, no? Steady flow, diretso lang siya, and then, no? Hindi siya nako-compress. Ibig sabihin, pwede siyang langis, pwede siyang tubig, or mga ibang fluid, no? Basta incompressible, no?
Kasi pag compressible, iba na namang property yan, no? So ngayon, tingnan natin dito. Air flows steadily along a streamline from point 1 to point 2 with negligible viscous effects. So pasok yung Bernoulli's theorem natin, no? Kasi ano siya, negligible yung viscous eh. Ibig sabihin wala siyang resistance or inviscid. The following conditions are measured at point 1. So tingnan lang natin, no? Para lang mabigyan ng illustration. Yan, no? So, ito is point 1, di ba? Let us call this as point 1 and this point, no, at this point is point 2, no? With negligible viscous effect. So, yung stream, no, yung streamline, yung flow ng fluid na to, no, ay mula sa 1 hanggang 2. Yan, papaganyan. Okay? Ano naman yung iba pang mga property or mga given or known data? The following conditions are measured. Nasa point 1, Z. Ano yung Z? Yung elevation head, no? Z1 is 2 meter and pressure 1 is 0 kilo Pascal. Anong ibig sabihin ng 0? No pressure, no? Pag lumipat ka naman sa point 2, no, at point 2, yung elevation dito, no, due to position, meron tayong 10, right? So 10 meter ang naging property dyan ng elevation. At yung kumustahin naman natin ang pressure sa point 2 dito, ang pressure sa point 2 ay 20 Pascal, no? 20 Newton per square meter, no? So pag nakakita kayo ng expression ng Newton per square meter, ito ay Pascal, no, from Blaise, no, from Blaise, no, from Blaise or Blaise Pascal of French, no, French mathematician or physicist, no. So Pascal yan, 20 Pascal. Now, ano pa? Velocity 2 is 0, no? Velocity 2 is 0. Saan yun? Dito, no? Yung velocity 2 is 0. Ayun yun, no? Velocity 2 is 0. Yan. Determine the velocity at point 1. So, ang unknown dito, wala yung velocity at 1. No? So, paano yan? So, doon ka gagamit ng Bernoulli's equation, which is a law of conservation of energy. Now, ano ba yung Bernoulli? Meron siyang pressure head or energy, no, in terms of head, which is a linear, no? Linear dimension, linear length, no? Hindi siya quadratic or cubic, no? May pressure ka, may velocity head, tsaka may elevation head. Ulitin ko, may pressure head, no, in terms of meter, kasi ang ginagamit dyan is linear, linear length. Yung energy is in terms of linear, no? Pressure head, velocity head, no? Velocity, yung bilis, at meron kang elevation or due to position. No, tingnan natin, no? Meron na ring binigay yung libro na sagot, no? Ayan. No? So tingnan natin, susundan na lang natin. The first thing is, ano ba ang equation ng Bernoulli? No? So, yun ang tanong natin. So, ito yung equation. No? Let me put it in a box. Yan. So, to solve this, ang unang gagawin natin, dito ko na lang ilalagay na para hindi tayo palipat-lipat ng page. Ang unang gagawin natin, we have to set up the energy balance, no? Energy equation or energy head equation, total head ng Bernoulli, which is law of conservation of energy. No? Ano ba yung mga yon, no? So, Bernoulli's equation. Yan. So, ibig sabihin, may dalawa ka, di ba? Point 1, no? May dalawa kang punto, 1, tsaka 2. Ano ibig sabihin? Ang sinasabi sa Bernoulli's equation, all the pressure acting on this, no, on this side, is also the same pressure acting on the other side, no? So, paano niya nilagay yun? Halimbawa, ito, kung may pressure 1 dito, no, may pressure 2 doon, no, equal. Ngayon, pressure head yan, and then the other one is velocity, no? So, plus, no, 1/2, di ba nakuha na natin to? Ito ay rho
V1 squared, siya meron din dito, no? Plus 1/2, di ba? Rho, which is mass density, velocity 2 squared. Na pareho lang naman yan. Di ba pareho lang naman yan kung tubig to, di ba tubig rin yun, so makakancel din yan later. No? Kung parehong tubig or parehong langis. No? So yan. So ito ay pressure head, velocity head, at yung pangatlo, ano yan, ay elevation. No? So meron kang dito specific weight, Z1 equals dito, no? Specific weight, Z2. No? So ito yung ating Bernoulli's equation, hindi dapat kakalimutan, no? So para mabigyan ko ng ano, ito nandito yan, no? Medyo nagdumirekta lang tayo sa sa mga problem, no? Pero ito yung mga Bernoulli's equation, no? Okay. Ito yung evolution ng mga Bernoulli's equation. Sandali, ipakita ko lang ha sa bandang unahan. Habang inaano yung mga illustration dito, no, kung paano dinerive, no, yung Bernoulli's equation in terms of pressure head, velocity head, and elevation head, no. So ito yung kanina na tinake up natin. Ito na yung magiging ano, yung velocity, yung tag dito, yung Bernoulli's equation, no? So, ano ba, ito yan, may streamline ka, kung ito yung streamline line mo, no, ito yung mga concern na ano, no, yung flow velocity mo is always perpendicular to the streamline, no? Yan yon. So, ito. Yan, no? So, ito yon. Medyo marami lang pa lang, no? Along the streamline, ito yan, no? So, ito, no? Pressure head, no? Kukunin mo yung derivative. Ito yung velocity head. Ito yung elevation head, no? So, yan. So, pag in-apply mo ng derivative yan, di ba? Pag derivative mo, makukuha mo ay ito, no? So, derivative of P over rho, then 1/2 V squared plus this GC equals constant kasi magkakaroon ka ng constant diyan, no, kung ano, no, kung definite integral, no. So yan, C is a constant of integration to be determined by the conditions at some point on the streamline, no, pag nagaano ka ng definite integral. Pero pag ayan ay integrate mo na, eto na, no. So the derivative of P with respect to rho is this, no, ayan. Tapos 1/2, di ba? 1/2 rho V squared, dito yon, and then dito yon, nasa Z. Ayan. So, ito yon, no? So, ito yung Bernoulli's equation along the streamline. Kaya meron tayong pressure, meron tayong 1/2 the rho V squared plus gamma. No? So, this is gamma Z, no? So, dyan ang galing, no? Ngayon, pina-simplify lang naman dito, all you have to do is to plug in, no? Dapat alam mo lang yung mga ipapasak mo na equation, no? So, let me pull another color, no? Let me pull another color para light blue na lang, yan. So, again, ito yung ating pinaka-mother equation, no? Ito. Yan, no? So, all we have to do is to plug in, no? Pero ito yung illustration, no? So, dahil may point A ka, no? Ito. Meron kang point 1 tsaka point 2 papunta doon, no? So, incompressible tsaka inviscid, no? Sabihin nating area. So, ito yon, no? Z, ano yung Z natin? Elevation 2, di ba? Initial velocity is 2, tinan mo. Velocity, initial position is 2, ang pangalawa ay 10. No? So pag nag-illustrate ka para maintindihan mo ayan, no? So this one is 2, no? Pag kinuha mo to as 1, ano yung mga conditions sa 1 class? What are the conditions sa 1? Meron kang elevation na 2 meter, ang pressure mo ay 0, di ba? Nilagyan na natin yung mga given. At yung velocity mo, yun ang tinatanong, no, sa 1. Ngayon,
pag inakyat mo to, no, yan o. Pag umakyat ka ng ganyan sa 2, di ba, ito yung point 2, meron kang distance na ilan? 10, right? So kung ito ay 2, no, ito yung 2, so dito ay 10, nasa 10 meter ka, no. So ibig sabihin kung may datum ka, if you have a datum na ganyan, no, yung pinaka-reference datum or line, ito ko ay 2, ito ay 10. Ilan to? Class? 8, di ba? Kasi kung ito ay 0, up to this is 2, di ba? So further down, 2, 4, 6, 8, 10. Pag kinuha mo yung distance, the distance is a measured quantity between 2 points. Ito yung point 2 mo, which is 10. Ito yung point 1 is 2. So 8, di ba? 8 meters. So punta ka naman, dahil ito yung streamline mo, no? So this is air, ito yung medium natin. Ito yung streamline. Ano yung streamline? Ito yung flow, no? Ito yung mga locus of points na nabuo dahil sa flow, no? So tingnan mo dito, ano yung elevation head niya? 10 meter, binigay naman yan. Ano yung pressure? 20 Pascal. At ano yung initial velocity nito? 0, no? Ibig sabihin, nung sa point 2 na to, wala na siyang bilis, no? So yun yun. Anong gagawin natin? We just have to plug in, no? No? Yung mga yung mga values, no? Ngayon, ano ang intuitively makakakuha tayo diyan ng mabilis na solution kasi yung iba ay 0. When you multiply something with 0, edi magiging 0 na lahat nun. Saan yun? Ayan, no? Pressure 1 is 0. So, eto. Di ba? Ayan, no? Pressure 1 is 0. So, eto. Tanggal na yan. 0 yan, eh. Tapos, ano pa? Yung velocity 2, tingnan mo. What is the value of velocity 2? When it reached this point, the velocity is 0. So, lahat ng may mga velocity 2, is 0 mo na yon, no? Ito, 0. So, wala na to, no? So, this expression will become 0. Burahin na natin, no? So, mawawala na yan, 0 na yan. Ito ay P. No? So, ang matitira na lang is this, no? Based on the equation na pinakita ko kanina nung after na in-integrate, yung derivative kanina, eto na, no? 1/2, then the rho V1 squared, which is this, plus gamma Z1 para sa elevation head, then equals P2, no? P2, given naman yung P2, ayan. Then plus gamma Z2, no? Gamma Z2. So, ito na lang, no? Yan. Ito na lang ang governing equation natin. Ngayon, anong pinapahanap uli? Ang pinapahanap, I think, is yung velocity at 1. Ito yan, no? So, velocity at 1. So, ayun yun. So, at the end of the day, at the end of the process, dapat ito ang makuha mo. No? So, what we have to do is to plug in lang, no? So 1/2, 1.23 kilogram per meter cube kasi yun yung yung binigay na density ng hangin, no, sa based on the tabulation or sa ginamit na dito 1.23, no? Then eto V1 squared, ito yung pinapahanap, equals sa pressure 2. So ang pressure 2 ay 20 Newton per square meter. Ito po 'yon, na pressure 2. Ano naman tong gamma Z2? So ito 'yon, 1 point, no, kasi ito yung specific weight density yan. Na, ito yung no. So specific ay yung density niya 1.3 kg per meter cube. So hindi yun, no? Lalagay mo rin dito 1.23 kg per meter cube, tapos acceleration due to gravity, no? Times Z2 is 10 minus. So di ba kanina sabi ko nga ano yung distance niya 8, ayan, no? 10, tinan mo dito 10 minus 2, di ba? Kasi ito yung 0, eh. So ito lang i-consider mo yung height na to, no? So this height is 10 minus 2, 8, di ba? Ayan, no, 8. O pakita ko, ayan, 8. Ayan, no? 10 minus 2. Ito naman 9.81 meter per second square, acceleration due to gravity. No, alam naman to, acceleration due to gravity. Tapos ito yung tinatawag na na density na binigay sa air. Ayan, yan.
'di ba? Ayan. So ipa-plug in mo lang, no, pa-plug in mo lang, no, ang sa para sa equation na 'to, no? So ito yung kanyang density at binigay din yung acceleration due to gravity. So pag inano mo yan, pag sinolve mo, ayan, no? So V1 squared, ang matitira na lang ay yung V1 squared, ito yon, no? V1 squared. Paano yan? So etong lahat na to, i-manipulate mo, di-divide mo to, 1/2 of 1.23, no? So 1/2 of 1.23. So i-complete mo muna to. I'll just clear this up para makita, no? So all we have to do is to simplify this equation, and then para makuha natin yung initial velocity, no? So eto, anong mangyayari dito, no? So iano ko lang, no? So 1/2 of, puro numbers na lang muna. Total ang lalabas diyan meter per second rin naman eh. 1.23 V1 squared equals 20, yung pressure 2, tapos plus, no, kasi plus yun eh, di ba? Naka-plus. Then this one is yung specific weight, no? Ibig sabihin yung density 1.3 kilogram per meter cube, no? Tapos 9.81, no? Di ba kasi pressure nga, di ba? 9.81 meter per second square times 8, di ba? Times 8 lang. Kasi 10 minus 2 eh. Di ba? So, mangyari dyan, no? Ito lang matitira. No, 2 times 20 over 1.3 Newton meter per kilogram plus 2.981 meter per second square times meter. So, lahat ng yan, magkakaroon ka ng ganito, no? So, ganito yung value mo. Ngayon, then, maano mo sila, no? Makakancel na yung iba dyan. So, what you will have, no? Newton meter per kilogram, no? Kilogram meter per second squared over kilogram equals meter squared second squared, no? So, magkakaroon ng second. Tapos, square root mo yan, no? Kasi v is 1 squared, you know? So, pag ganito, meter squared tsaka s squared na matitira, extract the root, no? Magiging meter per second. Alam niyo naman yan, di ba? Ayan, no? Yan. So, eto, 13.7. So, dito, no, using the Bernoulli's equation, meron tayong 13.7, no? So, ang initial ay 13.7 meter per second, tapos dun sa final, no, katulad ng kanina sa bola, no, velocity is 0. Okay? So yan yon. Ngayon, I think time na meron dito na pangalawa, no? Nandito naman, no? So may dalawa pang problem dito. Pakiaral na lang, Kat, tsaka Bryson at iba pa. Princess, no? Ito yung ano, Okay no? po, sir. Ito tinan mo, yung problem 3.3. Okay po, sir. Ito yung 3.3, nandito yung sagot, no? Kumpleto na yan. Tapos ito yung isa pa, pressure gradient na 3.4, no? Tatlo pa lang problem to, no? Ito rin, no? Nandito yung sagot. Yung 3.5, ito rin, no? Galing sa libro natin kay ano na? Kay Munson, Yang and Okishi. Ito yung isang problem. Hindi na ako nag ng maraming problem kasi halos pare-pareho lang din naman yan, no? Pero pwede tayong magdagdag later on, no? So ito naman yung isa, no? So lahat ng yan ay kay Bernoulli's equation, and then halos ano lang naman yan, yung tinatawag na direct substitution, no? Basta alam niyo yung pinanggalingan na equation, no? Katulad nito, no? Isa-substitute niyo lang yung dito, no? Yung pressure, di ba? 100 Newton per meter cube. Ito yung gradient, no? Tapos yung speed 20 meter per second, no? Hanggang makarating kayo dito sa sagot, no? So yung problem from 3 kasi 3.2 yung discuss natin, no? We were able to discuss 3.2, no? Nasa chapter 3 yan, nasa textbook naman. So aralin, no? Nandiyan na yung sagot ng 3.3, no? Para pag nag-discuss tayo, tatawag na lang ako para magkaroon tayo ng mga performance or recitation, no? Discussion 3.3, aralin yung 3.4 at yung 3.5, no? Sa lahat naman yan ay may sagot na, no? So i-abandon ko muna to,
no, para yan, stop presenting. Okay? So pakibukas mo na yung camera kasi pinagre-report kami ng attendance. Okay lang? Paano naman? Para may proof lang tayo. Kasi Opo. sige. Kasi hindi nakaano yung ano ko, yung sa Teams nga eh, 'di ba yung sa Teams? Kasi yung Teams ang ano ng attendance natin eh, 'di ba? Nagre-record lahat doon. Bryson, si Kat. Pwede mo Kat, si Kathleen, Princess. May Camera ko camera? sa Gmail. Okay. O sige. Si Kin Mercado. Sige, okay na yan. No? So, baka matagal lang kasi kayo magbukas. So, maraming salamat at ituloy na lang natin na aralin. No? Yung sa Bernoulli, medyo mabigat to. Ha? Yung Bernoulli na to, puro calculus eh. Puro equation. Ha? Pakiaral na lang yung mga sample problem at Okay po. didiscuss natin tuloy-tuloy. Sige, maraming salamat. Magandang araw. Thank you. Thank you. Attendance LPUB, April, I think 17. Okay. Hello, hello, hello. Mic test.